Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Felipe L. Pedraja, Parish Priest ng Sacred Heart of Jesus Parish, Brookside Hills, Cainta, Rizal. Tayo ngayon ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. At ang mabuting balita na ating pagninilayan ay mula sa mabuting balita ayon kay San Juan, Kapitulo 6, talata 1 hanggang 15. Noong mid-80s ay may sumikat na awitin. Ito'y nilahukan ng maraming sikat na mga awit na internationally. Maraming international singers na lumahok dito. No? Yung awit na, "We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving." Bakit inawit ito? No? Ito ay fundraising para sa mga nagugutom, no, sa Africa. Maraming nagugutom, karayang pakainin, kaya maraming tumugon. Nagkaroon ng pagbibigayan. Sa ating panahon, marami pa rin nagugutom. Nung pandemic, marami nagutom. Ngayon pa rin, marami nagugutom. Kaya nga tinatawag tayo sa pagbabahaginan, pagbibigayan, pagbibigay pagkain sa mga nagugutom. Kaya nga sa ating mabuting balita, atin narinig na si Jesus ay nagparami ng tinapay upang ang mga nagugutom ay mapakain. Nakita ang habag ni Kristo sa mga taong nangangailangan ng pagkain. Hindi niya nais na tayo magutom. Kaya siya nagbigay ng pagkain. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ating narinig dito sa mabuting balita, no, na nangyari ito nung malapit ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Ang pista ng Pasko ng mga Hudyo ay yung pagdiriwang o pasasalamat nila nang sila lumaya sa pagkalipin sa Egypt at makarating sa lupang pangako, no? Pasasalamat. At itong pagpapakain ay mayroong mga elements na makikita natin sa ating Christian Passover, the Eucharist, no? Ano ito, no? Yung mga actions na binanggit ay ito. Una, kinuha ni Jesus ang tinapay. Ito yung preparation of gifts. Yung dinadala yung bread and wine, no? Matapos magpasalamat sa Diyos, kinuha ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos. Ano ba yung pasasalamat? Ito yung anaphora or Eucharistic prayer na nagsisimula dun sa preface. Alam yun, sumayin yung Panginoon, taas sa Diyos ang puso diwa, magpasalamat sa Panginoon, etc., etc., consecration, hanggang amen. Eucharistic prayer. Ito yung pinakatampok sa Eucharist, sapagkat ang Eucharist ay, sa wikang Greek, ay Eucharistein, pasasalamat. Ang tampok sa Eucharist ay thanksgiving. At pagkatapos, ipinamahagi sa mga tao, ito yung communion. So, Eucharist. Sapagkat ang kailangan ng tao, hindi lang pagkain nasisira, kundi pagkain hindi nasisira. Ito ay si Kristo. Si Kristo ang tinapay ng buhay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. We need salvation, not only the salvation of the body, but the salvation of the soul. Na tayo lumaya sa kasalanan. Na sa patuloy nating pagdiriwang ng Eucharistia, tayo'y nagiging kawangis ni Kristo. Ang pagkagutom natin ay pagkagutom kay Kristo sa kanyang pagmamahal, sa kanyang salita ng pag-ibig. Ito yung pagkagutom at tayo'y pinakakain ng Panginoon sa Eucharistia. At ang pinakakain niya ay ang sarili niya, ang kanyang katawan at dugo. The Eucharist can change and transform the world. Kaya nga't patuloy tayong magsimba. Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos bilang komunidad para sa ating pagmamahalan, pagkakaisa at kaligtasan.